Huwag kalimutang mag-subscribe. Nagsimula ang kwento ng si Hayato, isang 19 anyos na kolehiyong estudyante, ay natanggap ng balita ng pagkamatay ng kanyang lola na si Sakiko at bumalik sa kanyang hometown kung saan siya'y nagulat na makita na 5 magagandang babae ang nakatira ngayon sa kanyang dating tahanan sa kabataan at sinundan niya ng hindi sinasadya ang bawat isa sa kanila habang sila'y nagbabago ng damit. Upang gawing mas masama ang mga bagay, ang unang pagpapakilala na ito ay biglang nagtapos sa isang mabilis na sipa sa kanyang mukha dahil maling-mali ang mga babae na ikinamangha si Hayato para sa isang magnanakaw. Ngunit nang magising si Hayato, siya'y nabibwisit na makita na ayaw siyang pakawalan ng mga babae kahit na ipinaliwanag niya na siya ay apo ni Sakiko at siya na ngayon ang may-ari ng kape. Bilang tugon, si Oka, isang babae na may mataray na ugali, ay nagpapaliwanag na sila ay mga waitress sa kape ni Sakiko at na ang mabait na lola ni Hayato ay parang pamilya sa kanila at pinayagan pa silang manirahan sa kanya kahit pa. Sinabi ni Chad Hayato sa kanila na plano niyang palayasin silang lahat at gawing parking lot ang kafe. Sa huli, ang mga babae ay naglabasel ng kanilang frustrasyon sa kawalan ng puso ni Hayato hanggang sa dumating si Amy, isang babae na kulang sa ilang brain cells, biglang naisip na nakita ni Hayato ang kanyang personalidad nang sipin niya ito noon. Doon, napagtanto ni Riho na lahat ng mga lalaki ay mga unggoy at magagamit nila ang utak na unggoy ni Hayato laban sa kanya sa pamamagitan ng pagsedos sa kanya. Bilang bahagi ng plano ni Riho, si Oka ay biglang pumasok sa kwarto ni Hayato na nakasuot ng maid outfit at nag-aalok na magluto ng masarap na pilaf rice para sa kanyang amo. Ngunit sa kanyang pagtaka, wala itong epekto kay Hayato, na nagdulot sa kanya na maikli ang magpabago ng karakter. Nang kontrahin ni Hayato ang mga babae tungkol sa kanilang masamang plano na pagpapasado sa kanya, biglang dumating si Amy na naka-short shorts at nag-aanyaya sa kanya na mag-jogging sa gabi. Ngunit ang kanyang nakakasilaw na damit ay nagdulot lamang ng hiya kay Hayato, na sa kalaunan ay lubhang nakahiya rin si Amy. Sa gabing iyon, habang sinisikap ni Hayato na matulog, siya'y biglang gin-icing ng isang lasing na Shirejiko na nagsasabing mahal niya ang lalim na amoy ng musky room ni Hayato at sinabi na siya ay laging nagmamahal sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga plano ng mga babae ay bigo isa-isa. Nang dalhin ni Hayato ang mga propesyonal upang malaman kung magkano ang magastos upang give-in ang bahay at kafe, ang mga babae ay tanging nakatayo lamang at nanunood ng takot. Ngunit nang isa sa mga lalaki ay aksidenteng mabasag ang tanda ng kafe, biglang naalala ni Hayato ang panahon kung saan sinabi sa kanya ng kanyang lola na pinangalanan niya ang kanyang kafe na pamilya, na nangangahulugang pamilya sa Espanyol, at na ang mga bisita na pumupunta sa kafe ay magiging kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, si Akane, isang mahinahon na music hero, ay napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Hayato at nagmadali na hilingin kay Oka na ihanda ang rice. Habang kumakain si Hayato ng pagkain, ang kanyang mga luha ay bumuhos habang tinatawag niya si Lola matapos ang di inaasahang pagkamatay ng kanyang mga magulang at nakita ang kanilang pagnanais ni Lola na magpautang upang buksan ang kafe upang masuportahan siya. Si Hayato ay nakatuon sa pagiging isang matagumpay na negosyante upang maibigay sa kanyang lola ang mas magandang buhay, ngunit sa kasamaang palad, pumanaw ito bago niya maipamalas ang kanyang tagumpay. Habang si Oka ay nakikinig kay Hayato na malungkoy sa pagkawala ng kanyang lola, napagtanto niya na hindi naman pala siya ganun kasama. Masaya si Oka nang makitang kinain ni Hayato ang lahat ng niluto niya para sa kanya, ngunit agad nagbago ang kanyang mood nang sabihin ni Hayato ng harap-harapan na ang lasa ay pangkaraniwan lamang. Inipon ni Peeto ang mga babae at ibinalita na bubuksan niya muli ang kapehan bilang pagpaparangal sa kanyang lola ngunit ipagsasara pa rin niya ito at gawing parking lot kung hindi ito magiging kumikitang negosyo sa loob ng 1 taon. Nang malaman ni Oka na kasama na rin nila si Hayato sa pamamahay, sinabi ng Chad na si Hayato na pwede na lang siyang kumain ng lupa kung siya ay hindi masaya. Ang pamumuhay kasama ang mga babae ay mas mahirap kaysa inaasahan ni Hayato lalo na't nag-iimbento sila ng mga dahilan para iwasan ang paglilinis tulad ng ayaw ni Riho na masira ang kanyang manicure nails. Ngunit kahit magboluntaryo si Shirejiko na gawin ang lahat ng pagluluto at paglilinis, agad na tinanggal ni Hayato ang ideya na ito at sinabihan ang ibang mga babae na ginagamit nila ang kabaitan ni Shirejiko. Ngunit kahit nakumbinse na niya ang mga babae na tulungan siyang maglinis, natagpuan pa rin ni Hayato ang kanyang sarili na nag-aalaga sa kanila at inaabot ng sipa sa mukha mula kay Oka matapos niyang makita ang ilalim ng kanyang palda. Nang gabing iyon, pumayag si Hayato na mag-dinner kasama ang mga babae at bagaman ito'y isang bihirang sandali ng kapayapaan, agad namang bumalik ang kaguluhan sa buhay ni Hayato nang aksidenteng pumasok si Oka habang siya ay naliligo matapos ang hapunan at muli siyang inatake ni Amy na nagpapahayag na siya ay ang tagapagtanggol ng kapayapaan sa mundo.
Kinabukasan bago opisyal na muling magbukas ang kape, nagpasya si Hayato na ipakita sa mga babae kung paano tamang paggawa ng masarap na kape. Ngunit sa kanyang pagtaka, ang kape na ginawa niya ay lubhang pangit na pinagtatawanan ng mga babae. Ngunit ng gabi, nang irite na si Hall ito, pinakiusapan niyang si Sokani na gumawa ng kape para siya ay pagtawanan din, ngunit nang malaman niyang ang kape nito ay masarap gaya ng kay Grandma Sachiko, napilitan siyang hiyain ang kanyang sarili at humingi ng tulong kay Akane kung paano gawin ng tama ang kape. Ngunit sa kanyang reaksyon, pinuri siya ni Akane sa paggawa ng cute na mukha, na lalo pang nagpahiya sa kanya. Nang tumano si Hayato sa kanyang reaksyon, pinuri siya ni Akane sa paggawa ng cute na mukha, na lalo pang nagpahiya sa kanya. Ngunit nang tumano si Hayato sa kanyang reaksyon, pinuri siya ni Akane. Pagkatapos lumabas si Hayato, ipinakita si Akane na lubos na nahihiya. Kinabukasan, dinala ni Hayato si Ryo upang ipaalam sa mga regular na customer at business partners ng kapehan na ang Cafe Familia. Matapos ang mahabang araw ng pagtakip para kay Hayato, pinagsabihan siya ni Ryo sa kanyang moody at walang respetong asal. Sa kabila nito, pumayag si Hayato pagkatapos mag-isip-isip at nangako na gagawin niya ng mabuti agad. Sa pagkakita nito, namangha si Reyes sa kanyang katatagan at pangako at habang siya ay umaalis upang humingi ng paumanhin sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, nagpasya si Ryo na gantimpalaan siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng langit langitin na halos magpadala sa kanya diretso sa langit. Sa susunod na mga araw, habang sinusubukan ni Hayato na makilala pa ng husto ang mga babae, patuloy siyang nag-aaway kay Oka at tila may palaging tensyon sa kanilang dalawa. Takot siya na baka makita ng mga customer ang kanilang pag-aaway palagi kapag opisyal nang muling nagbukas ang kafe. Pinipilit ni Ryo si Hayato na magkasundo sila ni Oka sa pamamagitan ng pagpapuri sa kanya ng mas madalas. Pero nang subukan ni Hayato na purihin siya, napansin ni Oka ang kakaibang ekspresyon ni Hayato at akala niya'y banibiro lang siya nito, kaya lalo pa itong nagalit. Ngunit nang masumpungan niya si Oka sa kanyang uniforming waitress, sinserong pinuri ni Hayato ang kanyang kaanyuan bilang cute, na nagpasaya kay Oka. Isang mag-aaral sa fashion school si Oka at siya mismo ang gumawa ng mga kasuotan ng kape, subalit sa kasamaang palad, nasira ang kanilang maamo na sandali ng pagdating ng lasing na si Shirejeko na nagnanais makaramdam ng amoy ni Hayato. Ipinakita ito sa 4K ni Amy ang araw bago ang pagbubukas ng kafe. Binayaran ni Hayato ang mga babae sa sahod ng nakaraang buwan bilang kapalit ni Grandma Sachiko at ibinunyag na kumita siya sa pamamagitan ng stock market, na sobrang interesado ni Amy na malaman pa. Subalit sa kasamaang palad, nasira ni Amy ang cellphone at laptop ni Hayato habang naglilingkod ng tsaa habang hawak ang dumbbells, at ginawa ang lahat para hindi ito malaman ni Hayato, kabilang na ang pagsuot ng maigsi at nakakapreskong damit. Dahil dito, hindi nakabenta si Hayato ng kanyang mga stock sa biglang nalugi na kumpanya, na lubusang nagpapauwi sa kanyang ipon. Kaya naman lubos siyang umatiasa na magtagumpay ang Cafe Familia sa pananalapi. Bagaman biro lang ni Amy na nag-aalok ng kanyang mabuhay na melon upang alisin ang sakit ng kalooban ni Hayato, agad itong tinanggihan. Kinabukasan, nagbukas din ng kafe at maganda ang naging feedback sa mga uniforme at sa lasa ng kape, na nagpapasaya sa maraming customer. Ngunit dumating si Fuha, ang loan shark na laging nangungulit kay Lola Sakiko tungkol sa utang na pera nito. Ngunit nang mangasar si Fuha kay Hayato at sabihing walang saysay ang pagpapatakbo ng kafe, pinilit ni Hayato na tiisin ito at ituring na parang hari ang customer. Ngunit nang subukan ni Fuha na magpakita ng pang-aapi sa pamamagitan ng pagsibak ng palda ni Shirejeko, itinapon siya ni Hayato palabas ng kafe at binalaan na blackmailan ito kung babalik pa. Sa nakita ng mga babae ito, mas lalo silang humanga kay Hayato. Subalit kahit na maganda ang mga unang araw nila sa pagbubukas ng kafe, unti-unti itong nawawala ng mga customer araw-araw. Upang baguhin ito, nagkaroon ng ideya si Hayato na sumali sa Cherry Blossom Festival sa pamamagitan ng pagtayo ng tindahan sa mga weekend at humiling ng tulong sa mga babae sa paggawa ng mga bagong menu item upang makahikayat ng bagong customer. At dahil pinakamahusay na chef si Shirejeko sa grupo, siya ang nag-ambag ng cherry liquor cookies, subalit sa kamalasan, nalasing siya habang tinitikman ito at muli na namang napanaginipan ang amoy ni Hayato. Sa kabutihang palad o malas, napansin ni Riho ang kalagayan ni Shirejeko at agad na pinigilan ang kanyang kalokohan, kasabay ng pagkasira sa mga cookies. Sa halip na gumamit ng Chirejeko's cookies, sinabi ni Akane na ibibigay niya kay Hayato ang recipe ng cookie na binuo niya kasama si Lolo Masachiko noong weekend. Dinala ni Hayato sina Amy at Oka sa Cherry Blossom Festival para buksan at pangasiwaan ang kanilang tindahan, pero naka-encounter sila ng apo ni Fuwa at ang kanyang mga tauhan na nagpilit na mang-api sa kanila.
Ngunit dahil sa tulong ng ibang nagtitinda na mga kaibigan ni Lolo Sakiko, napal-ayos nila ang mga gangster. Kahit na nailigtas muna nila ang sitwasyon, bumalik ang mga insultadong gangster upang saruan ang Cafe Familia. Hindi nasaruan ng loob si Hayato at binigyang diin ang ideya ni Lolo Masachiko na gamitin ang lumang kariton bilang mobile cafe stall. Matapos ang isang matagumpay na araw, nagkaroon ulit sila ng engkwentro sa mga gangster, ngunit dito ay nagpakita ng kahinaan si Hayato at pinabayaan ang sarili niyang mapalo upang magkaroon ng dahilan si Amy na depensahan sila. Pinahanga ni Hayato si Oka sa kanyang mabilis na pag-iisip at determinasyon. Makaraan ng ilang araw, napansin ni Hayato na sobra nang nagpupuyat si Rio sa pag-aaral at trabaho sa kafe, kaya kinausap niya ito upang sabihing huwag masyadong pahirapan ang sarili. Ipinakita ni Rio ang kanyang pasasalamat kay Lolo Masachiko at nais niyang tulungan ang kafe na magtagumpay. Habang nag-uusap sila, naalala ni Rio ang payo ng kanyang ina na dapat magpakahirap sa buhay, ngunit nabago ang pananaw niya nang sabihin ni Hayato na dapat siyang mabuhay para sa kanyang sarili at hindi para sa iba. Natuwa si Hato nang malaman na may bandang pinupuntahan si Akane sa kanyang libreng araw, at kahit nahihiya si Akane, inamin niyang mahal niya ang kanyang musika. Sinuportahan ito ni Hayato at pinanatili ang sikreto. Subalit nang malaman ng ibang kasama ni Akane na gusto niyang pakasalan si Hayato, nagulat sila. Bigla siyang umurong sa pahayag na ito at sinabi na biro lang daw ngunit hindi kumbinsido ang mga babae sa kilos na ito. Napagtanto ni Hayato na ang mga babae ang kanyang pamilya sa huli ng party subalit nang tinawagan si Akane ng kanyang ina na labis na nagpapalungkot sa kanya. Natanto ni Haruto mula sa kilos ni Akane na balak niyang umalis at lumipat dahil sa kanyang ina at ng kanyang kontrahin ito sinabi ni Akane na nagpapasalamat siya sa lahat ng ginawa ni Hayato para sa kanya at biro pa na nag-alok ng pagpiga ng melon bilang kabayaran subalit humingi si Hayato ng pagde-date sa kanya at nang malaman ng ibang babae ang lihim na date. Siyempre ay naging labis silang mapagtatakahan ngunit sa date, napagtanto ni Akane na ito ay paraan lamang para makuha ni Hayato ang kanyang mga suliranin. Sa wakas ay ibinunyag niya na galing siya sa napakayamang pamilya subalit simula nang mamatay ang kanyang ama, siya ang tanging tagapagmana ng kanilang malaking negosyo at pinipilit na siya ng kanyang ina na magkaanak at magkaroon ng pamilya. Si Hayato siyempre ay ayaw na lumisan si Akane at alam niya na ayaw din ni Akane na umalis. Nagkasundo ang mga babae na nakikinig at pinakikiusapan si Hayato na gawin ang kahit ano para dito kaya kinabukasan ay nagtagpo sila ng ina ni Akane upang tapusin ang itinakdang kasal subalit nang hindi makapagsalita si Akane at harapin ang kanyang ina, pinagalitan siya ni Hayato na kailangan niyang lumaki at simulan ang pagtatanggol sa sarili. Dahil sa kanyang mga salita, nagkaroon ng lakas ng loob si Akane na kontrahin ang kanyang ina at sabihin sa kanya na hindi niya nais umalis sa kafe. Sa gulat ng lahat, pumayag ang ina ni Akane at sinabi sa kanya na maaari siyang mamuhay ayon sa kanyang nais. Samantala, natuwa ang ibang babae na malaman na mananatili si Akane sa wakas. Subalit, habang lumalakad palayo ang ina ni Akane, masaya niyang sinabi na kung gusto ni Akane na ikasal kay Hayato, kailangan niyang talunin muna ang ibang babae na nakakahiya naman kay Akane. Hindi nagtagal, nagpasalamat si Akane kay Hayato sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya at pangako na gawin ang kanyang kape para sa kanya habang buhay. Nahihiya si Hayato at binalaan si Akane na huwag siyang magbiro sa kanya at umalis ng masaya sa kanyang reaksyon, hindi na kayang itanggi ni Akane ang kanyang damdamin para kay Hayato. Ilang araw mamaya, bigla siyang nagtanong kay Hayato tungkol sa kanyang romantikong kinabukasan, nahihiya niyang sinabi ni Hayato na hindi pa niya ito pag-iisipan hanggang hindi pa naaayos ang kinabukasan ng Cafe Familia at nang marinig ito ni Akane ay tinanggap niyang hindi pa tamang oras na ipahayag ang kanyang pag-ibig sa kanya na narinig ni Shirejeko. Kaunti lang matapos masira ang bathtub ng bahay kaya kailangan ng grupo na maligo sa isang malapit na paligan habang pumapayag si Hayato na maglagay ng bagong toilet sa paligan. Ngunit nadidinig ng mga babae ang usapan ng mga lalaki at nahihiya silang malaman na mas malaki ang manhood ni Hayato kaysa sa karaniwan. Pero biglang naging seryoso ang usapan ng sabihin ni Akane kay Riho na balak niyang aminin kay Hayato ang kanyang nararamdaman, kaya kung mahal din ni Riho si Hayato, kailangan niyang sabihin sa kanya kaagad. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Riho na aminin ang kanyang nararamdaman kay Hayato ngunit agad niyang sinabing biro lang ito. Pero nahiya at naguguluhan si Hayato kaya't paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya pag-iisipan ang romansa hanggang sa maayos ang kinabukasan ng kapehan. Tanggap ni Riho ang desisyon na ito pero nagalit siya kinabukasan nang makita niyang malantad si Akane sa pambobola kay Hayato. Napansin ito ng mga customer kaya't pumagitna si Amy para patahimikin sila at pilitin silang magpakumbaba at magpakatatag.
Sa huli, umamin si Akane na inaasar niya si Riho upang maging tapat ito sa kanyang nararamdaman at pumayag silang maging magkaibigan na maayos mula ngayon. Samantala, naguluhan at natakot si Hayato na baka may nagawa siyang mali. Ilang araw pa, nagdesisyon si Hayato na gumawa ng bagong item sa menu ngunit napansin ni Akane at Riho na hindi sila pinagkakatiwalaan ni Hayato dahil sa kanilang pag-aaway. Sa huli, nagtapat si Shiregeko ng pag-ibig kay Hayato pero nang magising siya, kinailangan ni Hayato na alamin kung ano ang nangyari. Sa pag-flashback ni Shiregeko, ipinakita na si Grandma Sakiko ay isang mahusay na chef sa Spain at siya ang nagturo sa ama ni Shiregeko. Pero kailangan niyang mag-quit upang itaguyod si Hayato, kaya't palagi niyang itinurong kasalanan niya kaya't mas lalo pa niyang pinanindigan na hindi dapat mabaigo ang Cafe Familie kahit ano pa ang mangyari. Samantala, ang iba pang mga babae na nakikinig lang ay sumang-ayon na gawin ang lahat para maging maayos ang kapehan, bagaman ang kanilang emosyonal na paglabas ay nagdulot lamang ng pagsigaw ni Hayato sa galit. Sa isang flash forward, bigla nating nakita si Hayato ilang taon pa, na nagtratrabaho pa rin sa Cafe Familie kasama ang kanyang dalagang anak ngunit sino sa 5 babae ang kanyang ipinakasal, ay isang misteryo pa rin. Salamat sa panunood ng recap na ito ng anime at sana'y magkita-kita tayo sa susunod na episode, huwag mong kalimutan ay like at mag-subscribe. Salamat!